Bawat leader ng isang bansa ay pinoprotektahan ng mga tinatawag na highly trained security personnel. Ang mga taong ito ang nakatoka upang mabigyan ng sapat na seguridad ang Pangulo laban sa posible at kahit anong mga banta. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay aalamin natin kung sino-sino ang mga pinakaprotektado at pinakagwardyadong mga leader sa iba't ibang panig ng mundo. At aalamin din natin kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng kanilang mahigpit na seguridad. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Una sa ating listahan mga kapatid ay ang Presidente ng Amerika. Ang Pangulo ng Amerika ay mahigpit na pinoprotektahan ng mga security personnel na kung tawagin ay United States Presidential Security. Ang kaligtasan ng Pangulo ng Estados Unidos, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ay pinagkatiwala sa Secret Service, isang federal law enforcement agency sa ilalim ng Department of Homeland Security. Ang kanilang mga hakbang sa seguridad na kadalasang itinuturing na gold standard para sa proteksyon ng VIP sa buong mundo. Ang US Secret Service ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang matatag na mandato na gumagamit ng iba't ibang taktika upang matiyak ang seguridad ng Pangulo. Ang mga highly trained agent na ito na kilala sa kanilang matalinong pagpapasya at matanglawin na pagbabantay ay pinapanatili ang pagiging kalasag para sa 100% seguridad ng presidente. Ilan sa mga taktikang ginagamit ng Secret Service ay ang kompletong pagsusuri sa panganib at masusing pagpaplano. Nagsasagawa din sila ng malawak na pagmamanman sa lahat ng mga lokasyon na balak bisitahin ng Pangulo. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng hindi lamang mga pisikal na pagsusuri, kundi pati na rin ang mga detalyadong counter-surveillance operation at mga pagsasanay sa paghahanda sa emergency. Sinusuri rin nila ang mga potensyal na banta, gumagawa ng mga estratehiya sa paglikas at nagtatatag ng mga ligtas na ruta para sa transportasyon. Maliban sa mga nakikitang agent, mayroon pang isang kritikal na bahagi ng security detail ng Pangulo na tinatawag namang Counter Assault Team o CAT. Ang tungkulin ng CAT ay ilihis at i-neutralize ang mga banta sa kaganapan ng isang pag-atake na kumikilos bilang isang strategic counterforce. Gumagamit sila ng mga advanced na tactical weaponry at kinikilala sa kanilang kahandaang tumugon sa kahit anong oras at sitwasyon. Ang transportasyon ng Pangulo ay isa ring kritikal na elemento sa kanyang seguridad kung kaya't ang Presidential Motorcade na kilala bilang The Beast ay labis na pinatibay. Ito ay isang customized na limousine na may armor plating at bulletproof na salamin. Nilagyan din ito ng mga advanced na security and defense technology. Pagdating sa Himpapawid, ang Pangulo ay naglalakbay sakay ng Marine One. Isa itong highly secure na helicopter o Air Force One na parehong nilagyan ng state-of-the-art o makabagong defense mechanism. Bukod dito, ang White House, ang tirahan ng Pangulo, ay mahigpit na binabantayan ng napakaraming layer ng pisikal na seguridad, mga sopistikadong surveillance system at mga nakahanda na tactical team. Ang mga katulad na mahigpit na pagbabantay ay ginagawa rin sa Camp David, ang lugar kung saan pribadong magpapahinga ang presidente. Baliwala sa Estados Unidos ang laki ng gasto sa pag-check ng seguridad ng Pangulo. Ang kanilang napakalawak na pagpapakita ng puwersa at pagiging sopistikado ay isang simbolo ng kapangyarihan ng bansa sapagkat ito ay isang praktikal na pangangailangan para sa kaligtasan ng kanilang leader. Susunod sa ating listahan ay ang presidente ng Russia. Ang presidente ng Russia ay pinoprotektahan ng tinatawag na Federal Protective Service o FSO. Itinatag ang FSO pagkatapos mabuwag ang USSR kung saan nag-evolve ito sa isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang entity na nag-ooperate ng pagiging lihim. Gumagamit ang organisasyon ng libu-libong tauhan na mayroong dedikasyon sa komplikadong gawain ng pag-iingat sa Pangulo ng Russia. Nagsasagawa ang mga ito ng malawak na assessment laban sa mga banta at naghahanda ng mahigpit na mga protokol ng seguridad para sa mga pagbisita ng Pangulo sa loob at labas ng bansa. Bilang karagdagan, ang FSO ay responsable din sa pagprotekta sa mga pangunahing government installation at iba pang mga high-ranking officials. Ang mga mahigpit na hakbang sa pagprotekta na ito ay pinapatupad hindi lamang sa paligid ng Kremlin, kundi maging sa tirahan ng Pangulo na kilala bilang Novo Ogaryovo. Isang mahalagang bahagi ng FSO, ang Presidential Security Service. Isa itong espesyal na dibisyon na direktang responsable para sa kaligtasan ng Pangulo. Pinipili ang mga opisyal na ito sa pamamagitan ng mahigpit na proseso ng pagsusuri at sumasailalim sa malawak na pagsasanay sa mga larangan tulad ng martial arts, advanced driving at emergency medicine. Upang mapadali ang ligtas na transportasyon, isang fleet ng customized na heavily armored vehicle ang ino-operate ng FSO. Ang kotse ng Pangulo na madalas na tinatawag na Russian Beast ay sinasabing mayroong defensive capabilities na katulad sa US Presidential Limousine. Bukod dito, gumagamit din ang FSO ng mga decoy convoy upang higit na matyak ang mga galaw ng Pangulo. Ang susunod mga kapatid ay ang presidente ng China.
Ang seguridad at kaligtasan ng Pangulo ng China ay responsibilidad ng China Central Security Bureau o CSB. Ang unit na ito ay sangay ng People's Liberation Army na responsable para sa kaligtasan ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa, kabilang ang Pangulo. Sikretong nag-ooperate ang CSB na mayroon lamang kaunting impormasyong magagamit sa publiko tungkol sa mga operasyon at istruktura nito. Ngunit sa kabila ng likas na lihim nito, malinaw ang mandato ng CSB na bigyan ng pinakamataas na antas ng proteksyon ang pamunuan ng China. Sa layuning ito, gumagamit sila ng kombinasyon ng makabagong teknolohiya at mahigpit na human surveillance. Ang kanilang malawak na hakbang sa seguridad ay ginagawa sa isang public appearance ng Pangulo kung saan naroon ang mga potensyal na banta at ginagawa nila ito bago dumating sa lugar ang presidente. Isa sa mga palatandaan ng mga protective measures ng CSB ay ang napakahigpit na security detail na nakapaligid sa Pangulo. Binubuo ito ng mga highly trained na mga gwardya na nagsisilbing shield sa paligid ng presidente. Ang mga individual na ito ay pinili mula sa mga elite na unit ng People's Liberation Army at sumasailalim sila sa mahigpit na pagsasanay sa iba't ibang taktika sa pakikipaglaban at proteksyon. Tulad ng sa Amerika at Russia, ang motorcade ng Pangulo ng China ay isang armada ng mga heavily armored vehicle na idinisenyo upang makayanan ng iba't ibang pag-atake. Maging ang tirahan ng Pangulo ay mayroon ding malawak na mga hakbang sa seguridad, kabilang ang mataas na pader, mga security personnel at mga surveillance system. Ang susunod naman ay ang Supreme Leader ng North Korea. Ang Pangulo ng North Korea, mga kapatid, ay kilala sa pagkakaroon ng napakahigpit na seguridad. Ang mga protektor sa Supreme Leader dito ay kilala sa tawag na Supreme Guard Command. Ang Supreme Guard Command ay nakatoka sa proteksyon ng pinakamataas na pinuno ng North Korea. Ang espesyal na unit ng militar na ito na kilala rin bilang Unit 963 ay nag-ooperate sa ilalim ng matinding lihim na sumasalamin sa pangkalahatang kapaligiran ng pamahalaan ng North Korea. Sa kabila ng limitadong impormasyon, kilala ang Supreme Guard Command sa pagkakaroon ng malaking puwersa na tinatayang aabot sa libo-libo. Ang proseso ng pagpili para sa unit na ito ay napakahigpit. Ang mga recruit ay pinipili batay sa mga pamantayan mula sa katapatan sa Pangulo hanggang sa pisikal na kalusugan at maging sa kanilang height. Ang mga gwardya na ito ay sinanay ng husto sa martial arts, marksmanship at mga kasanayan sa kaligtasan. Ang paggamit ng body doubles ay isa ring kilalang taktika na ginagamit ng mga pinuno ng North Korea para sa mga layunin ng seguridad at maling direksyon. Ang Supreme Guard Command ay nagpapatupad ng isang layered na diskarte sa proteksyon kung saan ang pinakamataas na pinuno ay nasa gitna ng concentric circles ng seguridad. Ang mga bantay na nasa loob ng pabilog na formation ang may pananagutan para sa personal na proteksyon ng Pangulo, habang ang mga nasa labas ay may tungkulin sa pag-secure ng kanyang mga tirahan at mga ruta ng paglalakbay. Ang mga hakbang sa seguridad sa transportasyon ay komprehensibo din, kung saan ang motorcade ng Supreme Leader ay binubuo ng maraming armored vehicle at bodyguard. Ang mismong tirahan ng Supreme Leader ay lubos ding pinatibay at napapalibutan ng maraming layer ng seguridad. Ang susunod ay ang presidente ng France. Ang kaligtasan ng Pangulo ng France ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Security Group for the Presidency of the Republic o GSPR. Ang GSPR ay mga piling tauhan mula sa National Police at sa National Gendarmerie na pinagsasama ang maraming karanasan at kadalubhasaan sa pagprotekta sa pinuno ng Estado. Nakikibahagi ang mga ito sa komprehensibong threat assessment, mahigpit na pagpaplano at masusing pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad para sa pang-araw-araw na gawain ng Pangulo at sa panahon ng mga opisyal na pakikipag-ugnayan. Ang mga mahigpit na pagbabantay ng posibleng banta, secure na transportasyon at contingency planning para sa mga emergency na sitwasyon ay bumubuo ng mahalagang bahagi ng kanilang mga operasyon. Kilala ang GSPR sa nakikitang presensya nito sa paligid ng Pangulo. Ang mga taong ito ay bihasa sa mga advanced defensive techniques at armado ng isang hanay ng mga armas upang i-neutralize ang anumang potensyal na banta. Bumubuo sila ng isang human shield sa paligid ng Pangulo sa mga public appearance nito na laging handang tumugon ng mabilis sa anumang mga insidente sa seguridad. Ang motorcade ng presidente ng France ay nagmimistulang parada ng mga armored vehicle na nilagyan ng pinakabagong security technology. Ang opisyal na tirahan ng Pangulo ay pinatibay din ng mga state-of-the-art o makabagong mga surveillance system, isang dedicated na security team at iba pang mga hakbang sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng pinuno. Ang susunod, mga kapatid, ay ang Prime Minister ng United Kingdom. Sa UK, kapatid, ang kaligtasan ng punong ministro at ng royal family ay nasa kamay ng Royalty and Specialist Protection o RESP na isang sangay ng Metropolitan Police Service. Tulad ng ibang mga protection services sa buong mundo, ang RESP ay nagtatalaga ng pinaghalong human resources, teknolohiya at mga sopistikadong protocol upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga VIP. Isinasagawa rin ng RESP ang mga komprehensibong threat assessment, mga plano sa seguridad para sa mga pang-araw-araw na schedule at nagsasagawa ng malawak na pag-iingat sa panahon ng mga opisyal na pakikipag-ugnayan sa loob at labas ng bansa.
Ang mga protection officers na pinili mula sa puwersa ng pulisya ay nilagyan ng kahangahangang hanay ng mga kasanayan, kabilang ang advanced driving, pang-emergency na pangunang lunas at protective surveillance. Lubos ding pinatibay ang mismong opisyal na tirahan ng Prime Minister na mayroong mga high security gate at isang on-duty na puwersa ng pulisya kasama ang mga advanced na surveillance system. Ang motorcade ng Prime Minister ay isang prosesyon ng mga armored vehicle na idinisenyo upang matiyak ang ligtas na transportasyon para sa pinuno ng bansa. Isa sa mga pinakamapanghamong gawain para sa RESP ay ang proteksyon sa royal family, pero sa kabila ng pagiging komplikado na isasagawa pa rin nila ang tinatawag na wave of security measures. Kinabibilangan ito ng mga nakagawi ang pagsecure sa mga lokasyon, patuloy na pagsubaybay at ang deployment ng mga highly trained protection officers. Ang susunod naman ay ang Prime Minister ng Israel. Ang Prime Minister ng Israel ay mahigpit na binabantayan ng mga elite unit ng IDF na kung tawagin ay Shin Bet. Ang unit na ito ang naatasan ng isang mahalagang responsibilidad na protektahan ang punong ministro. Ang mga operatiba ng Shin Bet ay kilala sa kanilang pambihirang kakayahan, tiyaga at haba ng kanilang ginagawa upang matiyak ang kaligtasan ng punong ministro. Nagsasagawa ang Shin Bet ng mahigpit na mga pagsusuri sa mga banta na tinutulungan ng kanilang katalinuhan sa pangangalap ng intelligence. Kasama sa mga hakbang sa seguridad para sa punong ministro, ang personal protection officers, ligtas na transportasyon at masusing pagpaplano para sa mga public appearance. Karaniwang ginagawa ng Shin Bet ang pag-clearing sa mga pampasabog, sniper at anumang uri ng pagbabanta sa mga lugar na nakatakdang bisitahin ng punong ministro. Ang tirahan ng opisina ng Prime Minister ay parehong napapailalim sa mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Nilagyan ang mga ito ng mga advanced surveillance system at mga specialized response team na naka-standby around the clock. Ang motorcade ay nakabalote at maraming mga decoy convoy ang kadalasang ginagamit upang lituhin ang mga potensyal na banta. Ang protective security measures ng Shin Bet ay umaabot din hanggang sa Himpapawid, kung saan mayroon itong specially modified aircraft na nilagyan ng mga missile deflector na nagsisilbing airborne command post ng Prime Minister. Ang susunod kapatid ay ang hari ng Saudi Arabia. Ang Saudi Royal Guard o REG ang responsable sa isang mahalagang gawain ng pagprotekta sa hari ng Saudi. Itinatag ang unit ng militar na ito na may pinagmulang tribo kung saan sila'y nag-evolve bilang isang elite protection force. Ang mga recruit ng Saudi Royal Guard ay pinili batay sa kanilang katapatan, pisikal na lakas at kasanayan sa militar. Lihim lamang ang kanilang proseso ng pagpili, ngunit nag-ooperate sila ng isang komprehensibong security protocol na kinabibilangan ng constant surveillance, proteksyon sa mga pampublikong appearance ng hari at pagpapatibay ng mga royal residence. Kapag naglalakbay ang hari, ang mga ruta ay masinsinang pinaplano. Ang mga lugar ay talagang sinisipat para sa mga potensyal na banta at pinalilibutan ng Royal Guards ang monarko na tinitiyak ang kanyang kaligtasan mula sa anumang posibleng panganib. Ang Royal Guard Regiment ay gumagamit ng isang fleet ng armored vehicle para sa transportasyon ng hari. Bilang pagpapakita ng ganap na proteksyon at kapangyarihan, ang mga sasakyang ito ay bahagi ng isang malaking convoy na kinabibilangan ng mga security personnel at isang ambulansya. Ang tirahan ng hari ay heavily fortified na may matataas na pader, constant surveillance at isang malaking puwersang pansiguridad. Panghuli sa ating listahan kapatid ay ang Santo Papa sa Vatican City. Sa gitna ng Roma sa loob ng Vatican City, naninirahan ang Papa, ang espiritual na pinuno ng bilyon-bilyong Katoliko sa mundo. Ang pagtiyak sa kanyang kaligtasan ay responsibilidad ng isa sa pinakamatanda at pinakanatatanging unit ng militar sa mundo, ang Pontifical Swiss Guard. Nabuo ang unit na ito noong 1506 na kung saan mayaman ito sa kasaysayan at mayroong natatanging papel sa modernong mundo. Ang pangunahing responsibilidad ng Swiss Guard ay ang seguridad ng Papa at ng Apostolic Palace ang tirahan nito. Ang Swiss Guards na nakikilala sa pamamagitan ng kanilang brightly colored Renaissance-era uniforms at halberds, ang masusing nagpapanatili at around the clock na nagbabantay sa Vatican. Ang mga pampublikong pagpapakita ng Papa sa Vatican man o sa ibang bansa ay nagsasangkot ng masusing pagpaplano at koordinasyon ng Swiss Guard. Nagtatrabaho sila at nakikipagtulungan sa mga lokal na puwersang pansiguridad sa mga pagbisita ng Papa upang matiyak ang kaligtasan nito at ng publiko. Sa mga kaganapang ito, laging nasa malapit ang Swiss Guard handang tumugon sa anumang potensyal na banta. Ang transportasyon ng Papa ay nasa loob din ng mga responsibilidad ng Swiss Guard kung ito'y naglalakbay sa loob ng Vatican City sa Pope Mobile o tumutungo sa isang malayong bansa. Tinitiyak ng Swiss Guard ang kanyang kaligtasan sa paglalakbay. Tinutupad din ng Swiss Guard ang mga seremonyal na tungkulin, kabilang ang panunumpa ng mga bagong gwardya tuwing ika-6 ng Mayo bawat taon, pagunita ng Sack of Rome noong 1527 nang mamatay ang 147 na mga Swiss Guard na nagpoprotekta kay Pope Clement VII. Lumalahok din sila sa araw-araw na pagbabago ng guard sa Vatican, isang tradisyon na umaakit ng mga bisita sa buong mundo.
Sa kabila ng pagiging isang maliit na puwersa, ang Swiss Guard ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggana ng Vatican. Ang kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin ay sinasagisag ng kanilang panunumpa ng katapatan, kung saan nangangako silang protektahan ang Papa at kung kinakailangan ibibigay ang kanilang buhay para sa kanya. Sa isang mundo na madalas na pinangungunahan ng mga balita ng kaguluhan sa politika at kaguluhan sa lipunan, ang Pontifical Swiss Guard ay tumatayo bilang simbolo ng katatagan at debosyon. Ang kanilang pangako sa kaligtasan ng Papa at ang kanilang dedikasyon sa kanilang mga tungkulin ay sumasalamin sa kanilang motto, tapang, katapatan at pananampalataya. Ang Pontifical Swiss Guard kasama ang kanilang pinaghalong lumang tradisyon at modernong mga hakbang sa seguridad ay bumubuo ng mahalagang bahagi ng Vatican City at ng simbahang Katoliko sa kabuuan. Ang kanilang hindi natitinag na dedikasyon sa kanilang misyon ay nagsisilbing tanglaw ng pananampalataya at debosyon para sa mga tao sa buong mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!